statement has something to do with His condition. No? Ano ba ang kalalagayan ng Panginoong Hesus nung panahong sinabi niya ito? No? He took a form of a human. Siya ay nagkatawang, siya ay nasa pagkatao. No? Siya ay nagkatawang tao nung panahong ito. Nung sinabi niya that the Father is greater than I. And it also about His mission. Ano po yun? The Father's will up to the crucifixion. Yung work of salvation. No? Naging masunurin siya sa Panginoong Diyos, sa kanyang Ama, natuparin ang lahat ng kalooban nito hanggang sa kamatayan. And His relationship submission to the Father. Ito po yung konteksto or sitwasyon ng ating Panginoong Hesus nung sinabi niya ang mga salita. Now, ipunta na tayo sa pinaka-importanting tanong ng ating Bible study. Ito ba ay kontra sa nakasaad sa Philippians chapter 2 verse 5 to 6 na siya ay kapantay ng Diyos? Yan po yung tatalakayin natin. So, we need to understand that these two passages are speaking about Christ from different perspective. No? Dito sa dalawang passage na ito, malalaman natin o sinasabi sa atin yung kanyang identity as a God. So, His divine identity. And His purpose in becoming a man. Bakit pa siya nagkatawang tao? No, ano yung purpose kung bakit siya bumaba, baba sa kanyang sarili, at inubad ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. No, and accomplishing the work of salvation. Ito po yung tatlong bagay na pinag-uusapan sa passages na. Now, let's read first the Philippians chapter 2. No? Dahan-dahanin natin, isa-isahin natin. Sabi dito, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, whom, though He was in the form of God. So, ibig sabihin mga kapatid, bago siya nagkatawang tao, no? Ang sinasabi ni Apostol Pablo, in a very nature, He is God. No? He was in the form of God. Sinasabi ni Apostol Pablo. But ang sinasabi, did not count equality with God. Na kung siya ay Diyos, siya ay kapantay ng Diyos. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, he did not count equality with God a thing to be grasped. No? Dapat niya itong panahon, pero hindi niya ginawa. Sapagkat he humbled himself. No? Ano yung purpose? But he emptied himself by taking a form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in a human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So dito tinatalakay yung kanyang identity na siya ay Diyos. So sa makatuwid, siya ay kapantay ng Diyos, sapagkat pero hindi niya ito, he did not count it as something to be grasped. But he emptied himself by taking the form of a servant, a form of a human, and he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on the cross. So, in this passage, it tells us who Jesus Christ is. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo, Christ was in the form of God. So, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. So, sa makatuwid, equal siya sa Diyos. O nakapantay siya ng Diyos. Christ humbled himself. And after that, he became man. Christ obeyed the Father and exalted. Mamaya titingnan natin yan. So, dapat natin pansinin na siya ay Diyos at siya ay kapantay ng Diyos. And mismong sa bibig ng ating Panginoong Hesus, sinabi din niya na siya ay nauna kay Abraham. No? That Jesus said that He existed before Abraham. Dito po sa John chapter 8 verse 58, sabi ng Panginoong Hesus, sa kanyang pakikipag-discourse sa mga Hudyo, sa mga Pariseo sa kanyang panahon, sabi niya, Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. No?
Basahin ko po sa Tagalog. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. No, kaya, nakakapagtaka lang pero kung titingnan natin yung human timeline, no, yung history, si Abraham po ay ipinanganak noong more or less 2166 BCE. No? At mula dun sa kanyang kapanganakan, sa taon ng kanyang kapanganakan, marami pong nangyari. 100 of years po ang nakalipas. No? Nangyari po yung Exodus, yung Mosaic Covenant, na niligtas ng Diyos ang bayang Israel sa Egypt. Ayan, yung patriarchal era, conquest in Canaan, yung United Monarch ni Saul, David, and Solomon, hanggang sa naging divided kingdom. Tapos yung fall of Israel, yan, natalo po sila sa Assyrian. At yung natalo rin sila sa Babylonian. Kaya po yung nangyari. And then yung rebuilding of the temple. At yung 400 years of silence. And on around 6 to 4 BCE, dun pinanganak ang Panginoong Hesus Kristo. So kung kukumpitin po, around 2,160 years yung interval period ng kanilang kapanganakan. So, napakatagal po. Pero ang sabi niya, nauna ako kay Abraham. Kaya po, ang naging reaksyon ng kanyang mga kausap ng mga Hudyo, so they picked up stones to throw at him. But Jesus hid himself and went out of the temple. So, nagalit. No, sinabi pa nga dyan sa, kung babasahin natin yung earlier verse, wala ka pang 50 anyos. Paano mo nakita si Abraham? Tinignan nga natin sa timeline, totoo nga naman. So, 2,000 years yung interval period, paano mo sasabihin na una ka kay Abraham? No? Kaya, they understand this claim. No, na ang Panginoong Hesus, nagtiklaim na meron siyang pre-existence. Na naiintindihan nila na kiniklaim ni Hesus na ikaw ay Diyos. No, na nauna ka sa aming amang si Abraham. And interestingly mga kapatid, tingnan niyo po yung salita ng Panginoon. Hindi niya basta sinabi na I was existed before Abraham. Kundi ang kanyang pananalita is gumamit siya ng salitang unusual. Sabi niya, truly, truly, I say unto you, before Abraham was, I am. Hindi niya sinabing I was. Ngunit ang kanyang ginamit na salita ay I am. Alam niyo po ba, ang salitang yan ay may kinalaman doon sa mababasa natin sa Exodus chapter 3 verse 14. Ito po ay pangalan na sinabi ng Diyos nung tinanong siya ni Moises. No? Kung, Panginoon, ano bang pangalan mo? Ito, basahin natin. Sabi sa verse 13 ng chapter 3 verse 13 to 14. Then Moses said to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your father has sent me to you. Ito yung panahon na tinatalagan siya ng Diyos na pumunta sa kanyang kababayan sa Egypt para iligtas sila. Ngayon, ang sabi ni Moises, narito, pagdating ko sa mga anak ng Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa kanila? Sabi niya, kung pupunta ako doon, kung tanungin nila ako, kung ano ang iyong pangalan, anong sasabihin ko sa kanila? Ito ang sabi ng Panginoon kay Moses. Verse 14, at sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. I am who I am. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. No? Say this to the people of Israel, I am has sent me to you.